Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Isa pang senador ang sasampahan ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder, si Senador Rodante Marcoleta. Kaugnayan ng pagtanggap umano ni Marcoleta ng 75 million pesos na donasyon noong isang taon habang nakaupo bilang isang kongresista. Pagdidiin naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nakabatay sa ebidensya at hindi sa alyansa ang kanilang desisyon sa pagsasampa ng kaso laban sa isang senador. At nakatutok si Joseph Moro. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na sasampahanin nila ngayong linggo ng kasong plunder si Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. Kaugnayan ang pagtanggap umano ni Marcoleta ng 75 million pesos na donasyon noong January 2025 bago siya tumakbo sa pagkasenador. Senator Marcoleta, definitely, for resolution na. We're about to file it already. Ang sabi ng investigating team ng Ombudsman, napakalaki ng halagang ibinigay kay Marcoleta para ituring na simpleng regalo at ito ay may tuturing na umanong korupsyon. Lalo't isa na siyang kongresista nang tanggapin ito kaya hindi umano may iwasang isipin na may hinihintay na kapalit ang mga nagbigay. Kakasuhan din ng Ombudsman ang tatlong nag-donate. Sina dating Congressman Mike Defensor na nag-donate umano ng 30 million pesos, isang Joseph Espiritu na nagbigay ng 25 million pesos, at isang Aristotle Baluyot na nag-donate ng 20 million pesos. Kasama po dito yung mga correspondents niya, sila Defensor, yung mga na-implicate po natin. Kasama sila. I don't know kung same forum yun, no? Same forum. Same jurisdiction. Wala pang pahayag si Senador Marcoleta habang patuloy naman naming sinusubukang kunin ang panig ng iba pang personalidad na binanggit ng Ombudsman. Itinuturing na non-bailable o walang piyansa ang kasong plunder. Sabi rin ni Remulla, depende sa Sandigan Bayan kung sususpindihin rin si Marcoleta gaya ni Senador Jinggoy Estrada na kinasuhan rin ng plunder. Kung ganito, ayon sa Ombudsman, hindi na dapat makabahagi sa mga gawain ng Senado ang isang suspendidong senador. In accordance with the plunder law, they cannot anymore. Oras na maihain si Senador Marcoleta ang ikalawang senador sa Menorya na may kaso sa Sandigan Bayan. Alegasyon ng ilang mga senador sa Menorya, inuubo sila para mabawasan ang kanilang bilang sa Senado, bagay na itinanggi ni Ombudsman Remulla. All the evidence came from, you know where. Diba? Hindi naman namin hiningi ito mangyari. All of you are witness to the actuations of the guy, of what he has said in public. Ang sabi dati ni Remulla, nakamba na ang isasampang plunder case laban naman kay Senador Joel Villanueva. Pero ngayon, sinabi ng Ombudsman na patuloy pa ang pagsasagawa ng case build-up. Kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we had to conduct our own. It's our choice whether or not to accept the work of the DOJ because we delegate work to them. Sumasailalim rin sa preliminary investigation si Senador Chis Escudero para rin sa reklamong plunder. Sabi ni Remulla, matatapos na raw ito sa loob ng 1 o 2 linggo. Malapit na. Isa yan sa inaayos namin, nakasabay na ibang kaso ng plunder na aming pa-file within the next few days, within the next few weeks. Maybe it will take 2 to 3 weeks more for us to file cases in the courts and for preliminary investigation. Kapwa lumipat sa bagong marorya sa Senado si Escudero at Villanueva at pagdiin ni Remulla, wala itong kinalaman sa kanilang magiging desisyon. We don't make deals with anybody with regards to the culpability or innocence of anybody. We don't make deals with that. And you're not going to be, All the deals that we make here will be in open court. Hinihinga namin ang pahayag sila Villanueva at Escudero. Samantala, kaugnay naman sa kasong plunder laban kay Senador Jinggoy Estrada na may kinalaman sa maanumalya mo ng flood control projects, sinabi ni Remulla na magsisilbi ng state witness ang co-accused itong si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kaiurong na ng Ombudsman ang kasong plunder at graft laban kay Bonoan. His health is of concern to us and we want to be able to perpetuate his testimony as soon as possible. The knowledge that he has about the whole institution is something very important to us to be able to prove many cases. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Sa Maynila ay sinuko ng kanya mismong ina ang isang binatilyo na nagbanta at ng bato gamit ang basag na bote. Ang 15 anyos ay narinig pang nagyabang umano
na hindi siya makukulong dahil menor de edad. Pero pagdiin ng pulisya, hindi totoong hindi makukulong ang isang nagkasala base lamang sa edad. Nakatutok si Gabriel Gonzalez. Sa cellphone video na ito, kitang hinabol at inambaan ng isang lalaki ang pump attendant sa isang gasolinahan sa Sampaloc, Maynila noong Biyernes ng hapon. Hawak ng lalaki ang basag na bote. Maya-maya pa, inihagis niya ang basag na bote sa pump attendant bago sumabit sa jeep paalis. Hindi natatakot eh. Wala pa raw 18. Tinamaan ng basag na bote ang pump attendant sa kanang braso. Kawawa yung gasoline boy. Nakita ko may sugat dito. Oo, bata pa yung bata pa yun, hindi mo basta-basta patulan dahil bata pa eh. Ang problema yan, tigas eh. Matigas ang gusto niya, siya pa yung tama eh. Ang sinakyan niya, balik-balik kaya po. Yun, tumakbo yan, galing doon, tumakbo. Ayon sa pump attendant, pinaalis niya ang binatilyo dahil nang gugulo umano sa gasolinahan. Kasi po nakaban po dito sa amin yun dahil binabalahura po niya yung CR namin. Tapos yung mga nakaparadang jeep ninanakawan po niya. Nasaksiyan ito ng uploader ng video habang nagpapakarga sa gas station. Masyadong matapang yung bata eh. Talagang kahit kami, natakot kami. Talagang palaban na palaban siya eh. Ang last word na narinig ko sa kanya eh, parang kahit saksaking kita, eh hindi ako makukulong. So nagulat ako. Kaya talagang binidyo ko na siya. Muntik rin daw madamay sa pambabato ng basag na bote ang kanyang asawa. Nitong Sabado, isinuko ng kanyang ina ang menor de edad na anak sa mga otoridad. Pero sa halip na magpakumbaba, nagbanta pa ang binatilyo. Pinabulaanan ng Manila Police District ang sinabi ng binatilyo na hindi siya makukulong dahil menor de edad pa lang siya. Edad 15 ang lalaki ayon sa MPD. Hindi totoo na hindi ka pwedeng makulong base doon sa edad mo. Depende yun sa gravity ng offense. At pag nalaman na he acted with discernment o alam niya yung ginagawa niya, maaari siyang makulong. Pero hindi lang menor de edad na nagkasala ang makukulong kung paulit-ulit itong nangyayari. Meron tayong ordinansa sa lungsod ng Maynila, yung tinatawag natin na responsible parenting in the city of Manila, kung saan yung mga minor na nai-involve sa paulit-ulit na insidente, yung pang-apat na beses, ang mananagot na rito yung magulang o yung guardian. Depende ito sa edad ng bata. Mas mababa yung edad ng bata, mas mataas yung penalty. Gabriel Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Dalawa ang iniimbestigahan kaugnay ng bantang pamamaril at pananaksak sa Batangas City Integrated High School. Isa sa mga person of interest, grade 10 student. At nakatutok si Marisol Abduraman. Lunes na Lunes, ganito ang sitwasyon sa Batangas City Integrated School. Tahimik at may mangilang-ilang estudyante. Sinuspindi kasi ang on-site class ngayong araw dahil sa natanggap na banta. Sa Facebook page ng eskwelahan, may nagpost na nagpakilalang isang grade 10 student na binubuli raw. Ang sabi niya, pagsasaksakin at pagbabarilin daw nito ang mga grade 7, 8, 9 at 10 students. Kaninang umaga, nagpunta sa eskwelahan ang Provincial Director ng Batangas at ang Chief of Police ng Batangas City. Doon nalaman nilang hindi pala ito ang unang pagbabanta. Ang pinost lang ma'am is it's a video lang na may baril. Yun lang po ma'am yung pinost sa GC. Ang tinutukoy ng Batangas City Police ay ang video na ito kung saan may ipinapakitang kalibre 45 na baril. Mapatay ko kayo. Ipinatawag ng principal ang nag-post at nangako ito na hindi na uulit. Hindi pa malinaw kung may koneksyon ito sa pag-post ng panibagong banta kahapon. Ang nakalagay ma'am sa message is, saksak at baril ko kayo, mga grade 7, 8, 9, 10. Holan nyo kung kailan binubuli nyo ako at barelan tayo. Bukas, patay kayo sa akin. Ang dahilan niya is binubuli daw siya, di umano. May persons of interest raw ang Batangas City Police sa nangyaring pagbabanta sa Batangas City Integrated School. Isa raw itong 17 anyos na grade 10 student sa nasabing eskwelahan at isang 20 anyos na lalaki.
Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, binubuli ang nasabing grade 10 student kaya siya nagbanta sa mga kaeskwela. Yung sabi niya sa principal, bakit daw po siya nag-post ng gano'n? What was his intention? Just to threaten, ma'am, na hindi na siya mabuli. Kasi ang reason niya, kaya siya nag-post nun is binubuli nga daw po siya. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Bukod sa mga impormasyon na makukuha sa persons of interest, isa sa ilalim din sa forensics ang kanilang mga cellphone. Sa isang pahayag, tiniyak naman ng pamunuan ng Batangas City Integrated High School na ligtas ang paaralan. Hinihikayat ang lahat na maging kalmado at huwag mabahala. Anila, mahigpit na may monitor ang sitwasyon at magpapatupad pa ng karagdagang mga hakbang pangseguridad kung kinakailangan. Bukas, balik na ang regular na klase. Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Mga kapuso, nakukulangan ang ilang mambabatas sa tugon ng Department of Education patungkol sa mga kaso ng karahasan sa iba't ibang paaralan sa bansa. Sa pagdinig ng komite sa Kamara, lumabas din na kulang na mga guidance counselor at school counselor associates sa mga paaralan. Nakatutok si Darlene Kai. Bago pa ang pamamaril sa Tacloban ng 2 estudyante na ikinasawi ng 3 nilang kaeskwela, may 7 estudyanteng edad 15 na ring nagplanong umatake at maghasik ng karahasan sa Laguna noong Marso na napigilan lang ng PNP nang mamonitor ang kanilang usapan online. Nakuha sa kanilang ilang t-shirt na may nakalagay na No Lives Matter at Natural Selection. At noong Pebrero naman, isang grade 12 student ang nagpaputok ng baril sa loob ng isang classroom sa Lian, Batangas. Kaya pagpunto ng mga kongresista sa isang pagdinig kanina, kulang ang tugon ng Department of Education o DepEd sa mga insidente ng karahasan. Knowing na marami na yun, especially the last 2, Batangas, yung isa sa NCR, did that not alert the DepEd na, teka, may nangyayari na? Bakit hindi nagkaroon ng movement? Yes po, kaya nga po nung February po, nag-issue po tayo nung policy, yung SMLE, yung Ensuring Safe and Motivating Environment po. Doon po dinefine yung mga safety protocols po, Mr. Chair. Ayon sa DepEd, naglabas sila nitong Marso ng DepEd order na nagpapaigting sa mga Standard Operating Procedure o SOP sa pagresponde sa mga insidente ng karahasan, bullying at iba pang banta. Bukod sa sistema ng pag-report ng bullying at ibang insidente, iniutos nitong sumailalim sa bag inspections lahat ng dadaan sa entrada ng paaralan, bukod sa buwan ng random routine bag inspection. Nag-improve naman po yung compliance po natin, pero hindi lang po talaga namin inasa na ganun kalaki ng magnitude sa Tacloban. Aminado rin ng DepEd na may kakulangan sa mekanismo ng pagre-report sa mga paaralan. Ang gagawin po namin is maglalagay po kami ng mechanism na pwede silang mag-report anonymously. Meron na bang mechanism o protocol na makaka-report sila kahit anonymous? Sinabi niyo sa mga estudyante, mga magulang, teaching and non-teaching, pag meron kayong nabalitaan o nakitang ganito, report niyo sa amin. Not yet existing. Lumabas ding sa mahigit 5,000 slot para sa guidance counselor ay may 1,181 pa lang na na-hire. Wala pa namang na-hire sa 10,000 school counselor associates na nakapaloob sa Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act. We submitted the CSE sometime in November 27 of 2025. As of June 3 of this year, we were informed that it's already on the Commission and Bank for approval. We sent another follow-up letter. I cannot commit Of course, yes, any definite timeline, Mr. Chair. It will Deliberate already. Humingi rin ang DepEd ng dagdag pondo para magdagdag ng mga gwardya. Tinalakay din kanina sa pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture ang ilang nakabinbing panukalang batas at resolusyon tungkol sa pagpapaigting sa seguridad sa mga paaralan at pagtugon sa mental health ng mga estudyante. Pero ang punto ng Education Committee ay hindi naman raw kailangan ng karagdagang batas dahil responsibilidad na talaga ito ng Department of Education. Ino-audit na ngayon ng DepEd ang seguridad ng lahat ng paaralan, kabilang kung meron silang security guard, bakod, metal detectors at iba pa. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Nauwi sa engkwentro ang pagresponde ng pulisya sa walang hawa sa pagpapaputok ng baril ng isang grupo sa Arayat, Pampanga. 4 ang patay, kabilang ang isa umanong dating rebelde. Nakatutok si June Veneracion. Salit-salitang pinaputok ng grupo ng kalalakihan
ang M16 Armalite rifle sa liblib na lugar sa Arayat, Pampanga noong Sabado ng gabi. Sunod naman nilang pinagpasapasahan ang 45 caliber pistol. Dahil sa sunod-sunod na putok ng baril, may mga residenteng naalarma kaya nagsumbong sila sa pulis. Nagiinuman sila doon, siguro kasama, what do you call this, yung trip nila na magpaputok, kasama na siguro pagyayabang. Nang rumisponde ang pulis, pinaputokan daw sila ng mga sospek, kaya gumanti ng putok ang mga pulis. 4 sa mga sospek ang napatay, sabi ng PNP. Kabilang sa nasawi ay dati raw communist rebel na naging leader umano ng isang gun for hire group na si Ka Arlet. Inaalam pa ng PNP ang background ng 3 pang nasawi. There was also information received that last January 24, or rather January 24 of 2025, that he was contacted by some individuals to assassinate several local candidates, to include a mayoralty candidate in Arayat, Pampanga. Sa ngayon po, pagkatapos po ng insidente, prinusos na po ng ating SOCO at pagkatapos pong iproseso, kami po, amin na pong tinurn over ang pinangyarihan ng insidente sa pamilya po. Pero sabi ng anak ni Ka Arlet, hindi nagpaputok ang kanyang ama. Kwento po ng tita ko na nandun. Oras po ng pagkain nila nun. Tapos po may dadaan daw po ng 2 sasakyan. Bigla pong pagkabalik nila, biglang doon na po nila niratratan yung mga tito at tatay ko. Tumanggi ang pulisya na magkomento hinggil dito. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Nagkaroon ng pagguho sa ginagawang wastewater pumping facility sa Las Piñas. 5 trabahadorang na-trap at 2 sa kanila ang patay. Nakatutok si Bam Alegre. Binantayan magdamag ng mga otoridad ang kalyeng ito sa Pamplona 2, Las Piñas City. Nakakordon ng lugar at may mga kawani ng Bureau of Fire Protection, Pulisya at Disaster and Risk Reduction Management Office ng lungsod. Ayon sa Maynila, nagkaroon ng aksidente sa kanilang project site sa Pamplona Park Subdivision sa Barangay Pamplona 2. Ayon sa Las Piñas City PNP, 5 ang natrap sa isang hinuhukay na bahagi ng kalsada. 3 ang nakaligtas, 1 ang dinala sa pagamutan. Ang 2 pang natrap ang nasawi. Kinumpirma na rin ng Maynila sa kanilang pahayag. Kahapon at around 2:52 ng hapon is there's an incident na yung water concessionaire na gumagawa dito gumuho yung nasa ilalim. Merong ni-retrieve na 2 kahapon and kanina lang nakuha yung kanilang mga labi. Ayon pa sa Maynila, ang insidente naganap sa construction site para sa wastewater pumping facility. Nagpaabot na raw ng pakikiramay ang Maynila sa mga kaanak ng mga biktima. Pansamantala na raw sinuspindi ang trabaho sa site habang nagsasagawa ng investigasyon. Ang isang residente narinig ang mismong sandali na mangyari ang collapse. Kumalabog siya sa lakas ng nangyari. Tulog ako so bigla ako nagising kasi ang lakas ng tunog tapos umalog rin kanina talaga. As in, malakas. Yung backhoe na yan na nakikita ninyo ngayon ay ipinasok dito pasado 2:00 ng madaling araw. Malapit dito sa hukay kung saan nangyari yung insidente. Sa magdamag, patuloy yung operasyon dito. Nakikita ninyo sa ating likuran yung mga naglalakihang mga equipment at ugong ng makinarya. Dumating ang ilang kaanak ng 2 natrap na mga trabahador. Nagpaunlak sila ng panayam pero humiling din na itago ang kanilang pagkakakilanlan. Safety ba ang mga tao? Kasi may mga pamilya kami, may pamilya yan eh. Ibig sabihin, buwis buhay. Ibig sabihin, ibabagsak nila sa ilalim na sobra. 3 di pa. Hamakin mo. Kung sobrang lalim yan. Kung hindi pa ako magme-message, hindi pa ako magbubukas ng account ako, hindi ko malalaman. Ang sabi sa akin, tignan daw yung pamangkin niya. Pamangkin namin na nandito sa Maynila, nagtatrabaho dito sa Las Piñas. Kasi may nangyari daw aksidente na gumuho yung ongoing na construction nila. Tinatanong ko kung anong update doon, walang maibigay. Ang tinatanong ko sa kanila kung may possibility pa ba na buhay pa, hindi sila makapagsabi po sa amin eh. Nagliwanag na ng matagpuan ng mga otoridad ang 2 natrap na mga individual. Sabi ng Maynilad, nakipagtulungan sila sa mga otoridad lalo na sa Bureau of Fire Protection na nanguna sa emergency response. Magpapatuloy ang investigasyon ng pulisya sa nangyaring insidente. Merong liability dito, natural. Merong mga nasaktan at merong ding nabawian ng buhay. Kaya I think meron silang liability doon. Bam Alegre, Nakatutok, 24 Oras.
Happy Monday, chikahan mga kapuso! Challenging but fulfilling para sa cast ang pagbuo sa upcoming Kapusod Medical Drama Series na Code Gray. Maraming araw natututunan mga bidang sina Alden Richards at Andrea Torres. Makichika kay Aubrey Carampel. Dumaan man sa training, may mga hamon pa rin kinakaharap sina Alden Richards at Andrea Torres sa set ng kanilang upcoming medical drama series na Code Gray. Mabuti na lang, may kapatid na doktora si Andrea na napagtatanungan niya. Grabe yung mga medical terms talaga and dapat syempre accurate. So laging merong consultant on set na nag-check ng kilos namin, ng mga linya namin. So tinatawagan mo yung sister mo? Yes, tinatanong ko talaga sa kanya kung tama yung pag-pronounce ko, kung tama rin yung parang interpretation ko na magiging reaction ng doktor sa gantong sitwasyon. Nakakagaan din daw sa set ang bond ng cast. Magiging comedy raw ang mga dramatic situations kapag hindi rumorolyo ang camera. Para kaming barkada on set, to the point na nilalapitan na talaga kami na wag muna kayong magsama-sama. Kasi kailangan na nating i-shoot to kasi sobrang every time nagka-cut, kwentuhan agad, lokohan, tawanan. Mahirap gumawa ng isang proyekto na hindi ka komportable sa mga katrabaho mo and for some reason, iba-ibang flavor yung nabibigay ng mga actors na kasama ko dito. Tulad ni Andrea, very challenging din para kay Alden ang show. Pero na-enjoy nila ito sa mga bago nilang natututunan. Yung mga medical jargons, yung mga practices, syempre kailangan we have to make it seem like talagang alam na alam ko yung ginagawa ko as a doctor and as a surgeon. We're trying to ground the medical aspect and the medical world sa mga manonood natin para at least mabigyan natin sila ng insight at nang sa gayon mas maintindihan din nila kung ano nga ba talaga yung nangyayaring drama at action inside the hospital. Nagpa-watch party naman si Alden ng pinagbibidahan niyang serye kasama si Nadine Lustre na Love Siargao. And to really showcase the beauty of the island and the beauty of what we have here in the Philippines. Collab yan ng GMA Network, View Philippines at Viva Communications. Yung deeper meaning of finding where home is. I think yun yung pwedeng masagot. Kailangan mo bang hanapin or parang i-pursue yung love kahit hindi na siya para sa'yo. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Mga kapuso, natunton at nakausap na ng Mandaluyong pulis ang lalaking nahulikam na nagkasa at nanutok ng baril sa motoristang nagpark sa harapan ng kanyang bahay. Ang biktima, hinihintay na lamang kung magrereklamo. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sir. Sa videong nag-viral na ngayon, kitang nagkasa ng baril ang isang lalaki at itinutok sa isang motorista. Parking ang mitya ng insidenteng ito. Kayo, lagi kayo nakakabala rin. Ngayon lang ako pumarada dito. Eh, siguro yung dati kasama mo. Alis ka na! O di alis, sir. Wala namang problema. Pero bakit sir may dala ko yung baril? May ilita ang ulo ko doon. General ako, ha? Yung mga milyo, sir. Nakabidyo. Ang motoristang tinutukan nagparada ng sasakyan sa harap ng bahay ng lalaking may hawak na baril. Nasa 1 minutong nagtalo ang dalawa bago umalis ang lalaking kumukuha ng video. Napag-alamang sa Barangay Addition Hill sa Mandaluyong nangyari ang insidente. At ayon sa Mandaluyong Police, natunto na nila at nakausap nitong Sabado ang lalaking nagkasa at nanutok ng baril sa video na nangyari daw hapon ng June 17. Tumanggi muna silang ilahad ang pagkakakilanlan ng lalaki pero personal siyang kinausap ni Mandaluyong Police Chief Colonel Reynan Patam para malaman ang panig niya. May mga nabanggit umano ang motorista na hindi na narinig sa viral na video. Nung pinapaalis, nung una ang sabi, na parang ang pagkakasabi, based sa account ng ating suspect is sa iyo ba itong kalsada? So, yun yung side ng ating suspect. Sa pagkakasabi nga niya, nagkaroon na hindi maganda yung pagkakasagutan nila. Kaya nagtulak din sa kanya na maglabas ng baril. Sa paunang pag-iimbestiga ng pulisya, hindi magkakilala ang dalawang lalaki at walang dating iringan. Ang sinasabi lang ng ating suspect is marami talaga nagpaparada doon sa kalsada na yun. Dahil pag mainit ang sikat ng araw, may puno kasi doon sa kalsada. Kaya medyo malilim siya, kaya pinaparadahan. Hindi dinala at hinold sa presinto ang lalaki dahil wala pang anumang formal na reklamo o blotter na inilatag sa kanila.
tinutuntun pa rin nila ang pagkakakilanlan ng motoristang tinutukan para makuha ang pahayag niya sa nangyari. Bukas din daw ang pulisya para tanggapin ang anumang posibleng ihaing reklamo ng motorista, kabilang ang posibleng reklamong grave threat. Nananawagan uli kami sa tulong ng inyong programa na makarating doon sa driver na nasa video na makipag-ugnayan sa Mandaluyong PNP para mai-assist namin siya sa pagpapile ng kaso. Kasi siya nagrabyado siya, siyempre alam naman natin yung takot. Wala naman siyang prescriptive period dahil nagkaroon naman talaga ng actual sa video, diba? Na-threaten naman siya. Habang hinihintay na lumapit sa kanila ang motoristang tinutukan bilang bahagi ng investigasyon, pinapacheck na rin daw ng Mandaluyong Police kung merong kaukulang permit at papeles ang baril na ginamit sa panunutok. Dano Tingkongko, Nakatutok, 24 Oras. Patay sa pananaksak sa sarili nilang bahay sa Josefina, Zamboanga del Sur ang 4 na magkakaanak. Nasawi ang 3 bata, edad 16, 14 at 11. Pati na rin ang kanilang ina. Sa pangunang investigasyon ng pulisya, posibleng sa sirang bahagi ng bahay pumasok ang salarin. Natagpuan ang kanilang bangkay kaninang umaga. Patuloy ang investigasyon at pagtukoy sa salarin. Walang alien employment permit si basketball coach Tab Baldwin at maaring ipa-deport kung illegal na nga ang pagtatrabaho. Ayon po yan sa Department of Labor and Employment o DOLE. Pero giit ng company Baldwin, may permanent resident visa na ang nag-resign na coach ng Ateneo de Manila University. At nakatutok si Bernadette Reyes. How are you feeling today, Coach? Nagpunta ang dating Ateneo Blue Eagles basketball coach na si Tab Baldwin sa Department of Labor para sa pagdinig. Nais malaman ng DOLE kung may mga kaukulang dokumento si Baldwin para magtrabaho sa Pilipinas bilang isang foreign national. I've always respected the process. I've always tried to be diligent in following the correct procedures. And hopefully this is something that we have done well enough to please the Department of Labor. Sabi ni Baldwin, may dual citizenship siya sa Amerika at New Zealand. Sa ilalim ng Labor Code, kailangan ng isang dayuhan ng Alien Employment Permit para makapagtrabaho sa Pilipinas. The records of the Department of Labor and Employment reflects that he has neither applied for an Alien Employment Permit or an AEP, nor has he filed an application for exemption or exclusion. We take the position that the Alien Employment Permit is not a requirement strictly applicable to our client in light of his permanent resident visa. We do have documentation that an AEP was delivered to me. An AEP application was partially filled out, and I do not recall not doing that. My habits are that when I am asked to perform documentation, I do that. Sa July 9, ipagpapatuloy ang clarificatory hearing dito sa Department of Labor and Employment kaugnay ng authority and status para magtrabaho ni Coach Tab Baldwin dito sa Pilipinas. Kung mapatunayang iligal ang kanyang pagtatrabaho dito, He will be deported. He can be deported. Meron kasing provision ng batas yung 3 months to 3 years imprisonment prior to deportation. Under existing issuances, a permanent resident is a ground for exemption. He can apply for a certificate of exemption. matatanda ang nagbitiw bilang head coach si Baldwin kasunod ng pagpanaw ng 2 Ateneo basketball players sa kanilang team building sa Aurora. Kanina, dumating sa Maynila ang pamilya ng nasawing Ateneo athlete na si Rene Baterbonia. Inaasang haharap sila sa CIDG bukas. Nagpunta naman sa NBI si Ateneo de Manila University Athletics Director Emmanuel Fernandez. Sabi ni Fernandez, wala siya sa naganap na team building at hindi rin niya ito alam. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Kilig overload ang hatid ng Makmak Chloe Love Team sa GMA Afternoon Crime Series na Kamao. Mismo ang gumaganap sa role na sina Shanti Videla at Anton Binson, kinikilig din kaya? Makichika kay Athena Imperial.
Sa gitna ng promising future champ persona ni Makmak sa GMA Afternoon Prime Series na Kamao, ang gumaganap nito na si Anton Vinzon, boy next door type naman sa labas ng gym at boxing ring. Undeniable nga ang chemistry nila ng ka-love team niya sa serye na si Chloe played by Shanti Videla. Nararamdaman ko naman yung chemistry na na-appreciate ko rin kay Anton is how professional he is. Pag nasa eksena, talagang binibigay niya yung best niya. Bago ang Kamao, nagkatrabaho na rin ang dalawa sa isang kapuso youth-oriented show. Pagbisto ni Shanti, Honestly, sa Maka nga parang konti lang yung mga bonding moments namin ni Anton eh. Kaya nagulat ako kasi for me, parang komportable na ako sa kanya tapos malaman ko na awkward pala siya. bukod sa Kamao, open daw ngayon si Shanti sa iba't ibang performing opportunities, lalo't kakatapos lang din niyang sumali sa latest season ng Stars on the Floor. In my heart, Lapilus will always be there. Sana mabuo kami ulit, pero I'm gonna trust God kung ano man yung will niya for me. So if ever that path would lead to me going solo, then why not? Tiwala naman daw si Shanti na her supporters got her back, anuman ang pasukin niya sa industriya. Patunay nga dyan ang recent special Thanksgiving fan meet na inorganize ng kanyang mga taga-suporta. I just really wanna say thank you. Kasi ramdam na ramdam ko yung support nila ever since. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Dinumog ang supermarket sa General Santos City na nauna ng pinaguho ng magnitude 7.8 na lindol noong June 8. Ipinamimigay na kasi ang mga paninda nito. Nakatutok si John D. Esteban ng GMA Regional TV. Hindi panik dahil sa lindol ang dahilan ng pagkukumahog ng mga ito. Nag-unahan sila papasok sa nakabakod na gumuhong supermarket sa Barangay Kalumpang sa General Santos City. Matapos payagan ng operations officer ng grocery na ipamahagi na ang mga paninda sa loob. Kanya-kanya silang dala ng pagsisidlan na malaking bagay sa pagbangon dahil sa tindi ng epekto ng magnitude 7.8 na lindol sa lungsod noong June 8. Unsay nakuha, sir? Sabon. Ikaw, unsay kuha nimo? Patanawon. Sabon. Pila yung nakuha nimo? 500 plus. Nakasulod day ka? Opo, dala o. Unsa man to? Kanang cashier? Oo, piso-piso. Piso-piso? Nakuha nimo? Unya? Walang ulog dalakan siya. Unsa pa may makuha di ay? Dapuan, mga sabon, mga grocery. Oy, pampers. Oh. Pinayagan ng makuha ang mga tinda. Lalo't itatapon lang naman ang mga ito dahil i-clear na ang lugar. Store operation officer, yung mga stock nila doon na natira ay pinayagan nilang bigay kasi dadalhin na naman daw nila sa landfill. Gayunman, inirekomenda ng pulisya na ipahinto muna ito upang maiwasan ang kaguluhan at aksidente. Mayroon po tayong pulis doon. Baka papasukin nila yung restricted area na. Tinawagan ko yung station commanders doon. Kausapin yung operation officer na baka may masaktan pa. Pahinto na lang siguro dahil or i-organize nila ng maayos. Mula sa GMA Regional TV, John D. Esteban. Nakatutok, 24 oras. Nasa kustodiya na ng Senate Impeachment Court ang box na ito mula sa Bureau of Internal Revenue. Pero bukod sa BIR, wala pang nakakakita ng laman nitong selyadong kahon na nais ng House prosecutors na gamiting ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iginigiit ng prosekusyon na mabuksan ang selyadong BIR box at mamarkahan bilang ebidensya ang mga laman nito. Pinaniniwalaang ang laman ng kahon ay mga income tax returns ng bise, kanyang asawa at kanilang mga negosyo. Kahit sa pre-trial conference, tinutulan ng defense team ni Duterte ang pagbubukas at kahit ang pagmamarka lamang bilang ebidensya ng mismong kahon. Pero nakakita ngayon ng pag-asa ang House prosecutors na mabubuksan na ito sa mismong paglilitis. Payag na raw ang depensa na buksan ito pero meron daw kondisyon. Kailangan daw gawin ito sa isang executive session at hindi sa harap ng publiko. They changed their stance. They said, okay, we're agreeing now. Pwede na nating buksan yan. But again,
Conditions are executive session and dapat hindi isa publiko itong mga dokumento natin. Pero para sa isang House prosecutor, si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, hindi kailangan ng closed-door session para sa pagbubukas ng kahon. Hindi naman kailangan ng executive session. Bakit kailangan pa ng executive session? Yun lang naman ang gagawin muna. Saka na lang yung pagtalunan, yung tungkol nga dun sa kanilang mga sinasabi na hindi pwede dahil merong confidentiality provisions. But it is our right at this point, the prosecution, to really mark those exhibits kasi kasama yan sa listahan ng aming mga evidence. Hinihinga namin ng pahayag dito ang defense team ni Duterte. Ipinakilala rin ng House Prosecution Panel ang pangalawang batch ng private prosecutors, sina Attorney Theodore Te, Attorney May Divina Gracia, Attorney Reynaldo Robles at Attorney Arnold Labay. Magiging impeachment advisor and spokesperson naman si dating Representative Robert Ace Barbers. Magkakaroon pa raw ng pangatlong batch ng private prosecutors. Sa mga puna na hindi ba handa ang House Prosecution Panel, kaya dagdag ng private prosecutors? Ang prosecution kasi para kang nagpapatayo ng bahay. Ang defense naman, ang tungkulin nila ay i-demolish yung bahay. So sa mga magsasabi na hindi handa ang prosecution, kaya napakarami ang kinukuha nila mga abogado, hindi po totoo yun. Talagang nagkakaiba lang ang trabaho ng prosecution sa trabaho ng defense. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. At kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay na-release na po ang pre-trial order. Binigyan ng kopya nito sa pamamagitan ng email ang defense at prosecution teams ayon kay Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr. Isusunod agad ang hard copy nito at kasunod nito ay pwedeng sumagot ang defense and prosecution sa loob ng 3 araw o hanggang Huwebes. Ang order ay naglalaman ng mga ebidensya at testigong napag-usapan sa pre-trial conference. Nakapaloob din dito ang trial dates na napagkasunduan. Hindi umano simpleng aksidente lamang ang pagkakabangga ng bus sa lalaking inakusahan kamakailan ng pambabastos sa isang ginang ayon po yan sa kanyang kapatid. Alegasyon nito, itinulak ang lalaki ng mga umakabol. Nakatutok si Rafi Tima. Lunes noong nakaraang linggo nang ibalita namin kung paano nabangga umano ng bus ang lalaking ito matapos umanong mambastos ng isang ginang sa barangay E. Rodriguez, Quezon City. Pero ngayong araw, lumapit ang kapatid ng lalaki sa GMA News at sinabing hindi simpleng aksidente ang pagkabangga sa kapatid. Sa CCTV footage na ibinigay sa kanya ng isang establishmento, makikitang tumatakbo ang lalaki at hinahabol ng 2 kabataang lalaki. Kitang tila sinusuntok siya sa likod ng isang humahabol. Sa isa pang CCTV, kitang nagdire-diretso ang lalaki sa dadaanan ng isang paparating na bus, kaya nabangga siya. Ayon sa kapatid ng nabanggang lalaki, kitaan niyang itinulak siya ng isa sa mga binatilyo. Sinadya yun, sir. Kasi may suntok at may tulak eh. Tapos nung sinuntok ng 2 beses, yung pangatlo tinulak, sir, ng parating na bus. Alegasyon ng kapatid, tila ipinagwalang bahala ng barangay ang insidente lalo pat ang CCTV footage na ito kanila daw pinabubura. Ayon sa CCTV footage, ba sinabihan nila yung establishmento na ipabura. Bakit ito sa palagay nyo ganun? Kasi tingin ko, sir, parang pinagtakpan yung kaso, sir eh. Pinagtakpan niya yung tunay na nangyayari. Nakainom nga daw ang kapatid noon para ipagdiwang ang Karawan at Father's Day. Kung may alegasyon anya sa kapatid, hindi ito dapat itinulak. Walang nagpaalam sa amin na na-discuss yung kapatid ko. Kinabukasan ko na nalaman, sir. Desidido raw siya magreklamo sa pulisya para maimbestigahan ang nangyari. Itinanggi naman ng barangay E. Rodriguez ang paratang. Walaan nila silang kailangang pagtakpan kahit papurok leader nila ang umano'y binastos ng nabundol. Wala daw talaga silang CCTV ng pangyayari bago mabangga ang biktima dahil bagong kabit ang kanilang mga kamera. Yung CCTV, yung bandang New York, tsaka Ermin Garcia, June 23 lang po talaga siya nagkaroon po ng CCTV. Wala pong pantatakip si Kapitan at Barangay po. Kasi yung mga kailangan po niya ni Sir at ng Genesis bus, yun naman po ibinigay namin.
Ang ginang na unang binastos umano ng nabundol, sinabing anak niya ang isa sa mga binatilyong humabol dito at pamangkin ng kanyang kinakasama ang isa pa. Siyempre tayo bilang nanay, pinagtatanggol lang din po tayo ng anak natin. Hindi ko naman po akalain na mapupunta sa ganito o ganitong aksidente po. Kahit po ako nalulungkot sa nangyari kasi unang-una kasi ako yung binastos. Wala daw siyang masasabi sa alegasyong itinulak ang biktima papunta sa paparating na bus dahil hindi naman niya nakita ang pangyayari. Ang 13 taong gulang na anak, traumatized pa rin daw sa nangyari. Ngayon po hindi ko napapapasok. May pambubuli sa Facebook. Wala naman po kami magagawa. Makikipagtulungan nila sila sa investigasyon ng pulisya at handang makipag-usap sa pamilya ng lalaking nabangga ng bus. Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Ligtas ang 40 Pilipinong sakay ng 2 barkong inatake ng Iran sa Strait of Hormuz. Kinumpirma yan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro batay sa ulat ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak sa Pangulo. 21 ang mga tripulanteng Pinoy na nasa MV Every Lovely habang 19 ang nasa Panama Flag oil tanker na Kiku. Nasa maayos na silang kalagayan at nananatili namang seaworthy o pwede pang maglayag ang mga inataking barko. Inaasahang makakarating ang MV Ever Lovely sa Singapore sa July 5. May isa pang Panama Flag tanker na inatake sa Strait of Hormuz. Ito ang oil tanker na may pangalang Kiku at lula nito ang 19 Filipino crew. Nakikipag-ugnayan ang mga otoridad sa mga Filipino crew kung sakaling kailangan nila ang onboard psychosocial assistance. Mga kapuso, tumaas ang tsansang maging bagyo ng low pressure area na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli ang namataan 100 at 65 kilometros hilagan-silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Kapag naging bagyo ang LPA, papangalan nitong Henry. Oras na mangyari yan, ayon sa Pag-asa, magtataas agad ang tropical cyclone wind signal sa Bicol Region at ilang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa. Pero ngayon pa lamang, nagpapaulan na ito sa Timog Luzon at Visayas. Inaasahang mararamdaman din ang epekto ng low pressure area sa Metro Manila simula mamayang madaling araw. Nakaka-apekto rin ng southwest monsoon o yung habagat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas, uulanin na ang Bicol Region, gayon din ang ilang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa. Pagsapit ng hapon, mas maraming lugar ang makakaranas ng mabigat hanggang matinding pag-ulan. Posible rin ang torrential o yung napakatinding bugos ng ulan, lalo na ilang bahagi ng Romblon Island. Sa Visayas naman, asahan ang maulang umaga sa hilagang bahagi ng Panay Island at ilang bahagi ng Samar at Leyte provinces. Mataas ang chance ang magpatuloy ang pag-ulan sa Panay Island sa tanghali hanggang hapon at posible ring makaranas ng malakas na ulan sa Negros Island Region at Cebu Province. Sa Mindanao, posibleng mag-umpisa sa tanghali ang mga pag-ulan at may chance ring tumagal hanggang hapon. Posible pong makaranas ng hanggang torrential rain sa bahagi ng Zamboanga Peninsula. Kaya ingat po sa baha at landslide. Asahan din ang maulang hapon at gabi sa Metro Manila bukas, kaya huwag pong kakalimutang magdala ng mga panangga sa ulan. Umulan na nga kanina bago ang inaasahang epekto sa Metro Manila ng low pressure area na may tsansang maging bagyo. Nagpabahayan agad at hanggang dibdib pa ang tubig sa ilang lugar. Nakatutok si Mark Salazar. Bago mag-alas 2 ng hapon, bumuhos ang malakas na ulang dala ng thunderstorm sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ang ganitong bulatan ng kalaban ng riders na nagkukumahog humanap ng masisilungan. Naging peligroso sa ilang kalsada sa Quezon City dahil sa poor visibility. Wala pang 30 minutos ng pag-ulan, pumasok na ang reports ng mga flooding sa Quezon City. Nag-lock ang traffic sa crossing ng Quezon Avenue at EDSA. Nagbaha kasi sa Elliptical Road at East Avenue na gutter deep, kaya ang tukod ng trapiko umabot hanggang EDSA. Pero kung gaano kabilis tumaas ang tubig, ganun din kabilis humupa. Hindi na bago sa mga taga-barangay Quirino Tusi ang problema ng baha. Pag ramdam na po namin yung ulan po na malakas po talaga, nag-aakyat na ako automatic po ng ano. Opo, sanay na po. 13 years na po. Sanay na sa baha pero hindi ibig sabihin okay lang din sa kanila ang pagbaha ng basura ng iba papunta sa lugar nila. Ang mga basura,
Papunta lahat sa amin dito eh. Kanina may lumutang na aso eh, patay eh. Oo nga. Pero hindi niyo basura no? Hindi namin basura yung tsaka meron talagang nagtatapon. May mga nakakita. Pagka po nagbabaha na, sasabayan nila yung tao. Dapat hindi. Catch basin talaga ang lugar nila pero kung tama daw ang disenyo ng kanilang drainage system, hindi naman daw siguro sila babahain ng dahil lang sa thunderstorm. Kasi yung kasi yung volume ng tubig malakas. Tapos yung papasukan mo maliit lang na So ang tendency niyan maapod. Tapos dito kasi catch basin tong area na to eh. Kaya dito lahat ng ng tubig. Dapat talaga mas malaking daluyan ng tubig sa ilalim papapunta sa may creek. Ang laki ng culvert Liit lang ho yan. Yan o. Oo, hindi kaya yan eh. Ibig sabihin na pupuno ito ang umaapaw? Yan, umaapaw ho yan. Oo, hanggang dyan sa may pader na yan. Pag apaw na yan, wala na, puno na yung ditong creek. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Isa pang paaralan sa Leyte ang nakatanggap na naman ng banta tungkol sa posibleng karahasan. Nakatutok si Nico Sereno mula sa GMA Regional TV. Ganito kahaba ang pila sa inspeksyon ng mga bag ng mga papasok sa Palo National High School sa Leyte. Kahit tumutulong na ang mga tanod sa gwardya, mahigpit na nagbabantay rin ang mga pulis dahil sa ipinost na banta nitong Biyernes na may mangyayaring karahasan sa paaralan. Iniimbestigahan yan ng mga otoridad. I advise the learners and anybody to be responsible in posting. Dapat hindi nila gagawing biro, kasi every action there is a consequence. Ayon sa DepEd Eastern Visayas, ilang paaralan pa ang nakatanggap ng banta na sineseryoso at agad vini-verify. Nagpapatulong na rin sila sa mga lokal na opisyal para mabantayan ang mga paaralan. The Department of Education cannot provide fencing to all our schools, so we need help from our stakeholders, CCTV cameras as well, and even provision of guidance counselors or other mga psychiatrists na mga pwede magtulong. Ayon sa Kapitolyo, nadagdagan ang mga request para sa mga gwardya at dagdag bakod. Lalo't may nauna ng pamamaril sa Tacloban City sa Leyte ng 2 estudyante na ikinasawi ng 3 nilang kaeskwela. Panawagan ng gobernador na magtulungan ang lahat. The heaviest influence right now that did not exist 30 years ago is really the internet, social media. What do we do? My suggestion is have a full course in grade school to talk about what social media is all about and the dangers and the benefits. Kaugnay ng naunang insidente, nagpapatulong ang pamilya ng napaslang na si Ayesa Nicole Dazo na makasuhan din ang 14-year-old shooter. Kahit sir, 14 years old kasi nakamatay siya, dapat ikulong para makaranas siya kung ano ang nararamdaman ng nandun sa loob ng kulungan. Tumata pa niyan, Doro. Anak ko pati ang pangarap. Tapos nilalagin sugad. Tapos diri paguliya ako ko. Nati pagpakuha na nga makonsensya ko dira nga ating imbuhat na iyo. Pwede na magpapreod ka mo ko dito. Nakukulangan din sila sa pagdadalhan sa mga namaril. Nakabaril, tapos ganun-ganun lang, ay kukumport pa nila. Ay makulong talaga yung 14 years old. Hindi lang sa DSWD. Ilagay nila sa detention, sa pulis. Bukas nakatakdang ilibing si Chris Lawrence Fabian. Sa Miyerkules naman, ang libing ni Dazo. At sa Huwebes, dadalhin sa kanyang huling hantungan ang mga labi ni Joyan C. Separa. Mula sa GMA Regional TV, Nico Sereno, nakatutok 24 oras. Sinampahan na ng patong-patong na reklamo ang 3 arestadong suspect na nakabarila ng pulisya sa North Luzon Expressway sa Bukawe Toll Gate noong Biyernes. Matatanda ang nagkaroon ng engkwentro nang sinubukang arestuin ng mga pulis sa mga miyembro ng umano'y robbery hold-up group. Sangkot umano sila sa serye ng pagnanakaw sa ilang lugar sa Pampanga, Tarlac at Batangas.
Nakaharap ang mga suspect sa kasong frustrated murder, direct assault at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Bukod sa mga baril at granada, nakuha na rin daw ang mga suspect ng 7 sachet ng hinihinalang droga. May panawagan ang mga magulang ng 3 batang nalunod sa hukay sa baybayin ng Laguna Lake sa Santa Rosa, Laguna. Sana nila ay matambakan ang hukay at may ayos ang lugar para hindi na maulit ang insidente. Nitong Huwebes nang malaglag sa malalim na hukay ang mga batang edad 3, 7 at 12 na nangunguha noon ng shells. Nakikipag-ugnayan na ang barangay sa naghukay para masolusyonan ang problema. Abiso sa mga motorista, may hahabol na oil price hike bago matapos po ang buwan. Piso at 65 sentimo ang dagdag sa presyo kada litro ng gasolina. 84 na sentimo naman ang itataas ng diesel. May taas presyo rin sa kerosene na piso at 22 sentimo kada litro. Bahagyang mas mababa naman ang oil price hike ng kumpanyang Unioil. Piso at 60 sentimo yan sa gasolina at 80 sentimo sa diesel. Wala pang anunsyo ang ibang kumpanya ng langis. Naghain ng reklamo sa Games and Amusement Board ang ina at manager ni Eman Bacosa Pacquiao laban sa boksingerong si Rodelyn Perez. Dahil yan sa ilan umanong rabbit punches na iligal sa professional boxing. Nakatutok si Aubrey Carampel. Wagi via majority decision si Rodelyn Perez laban kay Eman Bacosa Pacquiao, anak ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao. Pero kini-question ng kampo ni Eman ang labang yan sa Philippine Boxing Federation Youth Lightweight Championship nitong June 21. Nitong Biyernes, naghain ng reklamo sa Games and Amusements Board o GAB ang ina at tumatayong manager ni Eman na si Joanna Rose Bacosa Dino laban kay Perez at sa referee na si Gerald Comeldan. Sabi ni Dino, dahil ito sa anyay paulit-ulit na rabbit punches ni Perez kay Eman sa kanyang bato. Pero wala nilang warning o penalty ang referee. Ang rabbit punch ay pagsuntok sa likurang bahagi ng ulo na ipinagbabawal sa professional boxing. Normal sa nagkakainitan na fighters yung magkasakitan o sabihin na po natin rabbit punch, pero yung hindi po intentional. Kasi yung kay Eman po, yung ginawa kay Eman, intentional kasi paulit-ulit po. Hindi nila layong ma-disqualify si Perez o baliktarin ang resulta ng laban. Hindi na po ito usaping talo kami o panalo kami. Ang pinaka-concern ko po dito is yung health ni Eman. Pina-CT scan niya si Eman at naghihintay ng resulta. Nung time po na yun, ma'am, nung fight na yun, sabi niya, nagka-cramps yung katawan niya, galing sa paa, pataas, yung body niya, nagka-cramp. May effect sa kanya yung time na yun. Kaya nga, nagpapasalamat ako sa Diyos ba na natapos niya pa yung 8 rounds, ma'am, na hindi man lang siya na-KO, yung natutulog o ano ba. Sabi ni Dino, ayaw maghain ni Eman ng reklamo. Pero bilang ina at manager, naniwala siyang kailangan niyang gumawa ng aksyon, hindi lang para sa anak, kundi para rin niya sa kaligtasan ng ibang boksingero. Pinagdadasal ko na lang po na maging maayos ang lahat, tsaka desisyon din naman po ito ng mama ko, so respeto ko po ito, tsaka support na lang din po ako sa ng mama ko. Sinusubukan naming kunan ng pahayag si Perez pero wala pa siyang tugon sa mensaheng ipinadala namin. Sa isang Facebook post ni Perez itong Sabado, wala siyang pinangalanan pero sabi niya, kung hindi marunong tumanggap ng pagkatalo, wag na lang magboxing. May nauna rin siyang post na nakaka-discourage magboxing. Sinusubukan din ng GMA News na makuha ang panig ng Games and Amusements Board at ni Comelda. Aubrey Carampel, Nakatutok, 24 Oras. Kinumpirma ng Games and Amusements Board or GAB ang inihaing kaso ng kampo ni Eman Bacosa Pacquiao laban sa nakalabang boksingero na si Rodelyn Perez noong June 21. Sa ngayon ay hinihingan nila ng komento ang parehong kampo. Yan ay para mabigyan ang parehong panig ng due process at oportunidad na marinig. Pangako ng board, magiging objective ito sa investigasyon at batay sa panuntunan. Hindi muna magkokomento ang GAB patungkol sa merito ng kaso hanggang sa final resolution nito. Nahuli sa Rizal ang pagtangay ng riding in tandem sa isang nakaparadang motorsiklo.
ang may-ari kumakain lang daw ng masalisihan. Nakatutok si EJ Gomez. Kuha ang CCTV na yan sa Eastwood Drive, Barangay San Isidro Rodriguez, Rizal, pasado alas 8 kagabi. Isang motorsiklo ang lumabas mula sa mga nakaparadang motor sa gilid ng kalsada. Kasunod nito ang isa pang motorsiklo na tila itinutulak. Ang itinutulak na motor, ninakaw pala. Pagmamay-ari ito ng 24 anyos na si Armando. Kumain lang daw sila sa isang restaurant nang mangyari ang insidente. Nakita ko na lang, wala na yung motor ko. As in, paglabas ko ng kainan. Sa isang private residence daw siya nakakuha ng CCTV kung saan nakita ang pagtangay sa kanyang motorsiklo ng dalawang naka-helmet. Nung nakakuha sila ng tiyempo, walang nakatingin sa kanila. Tsaka yun na, bigla na lang sinakain yung motor ko kahit nakalak. Ang gagaling nga nila kasi, yung kinalikot mismo nila talagang nagulat ako kasi nakalak. Imposible mapaandar yun eh. Umandar pa po tapos yun nga, namatay yung motor. And then siguro sa nung kumuha ng motor, tinulak muna yung motor. Sa kuha ng mga CCTV sa ilang kalsada ng Barangay San Isidro, nakita ang mga tumangay sa motor. Minaneho ng rider na nakasuot ng light-colored long sleeves at pulang helmet ang motorsiklo. Kasunod daw niya ang kasabwat na nakaitim na jacket at nakasuot ng puting helmet. Inireport na ni Armando ang insidente sa mga otoridad. Sa mga nagnakaw, sumuko po sila na panagutan nila yung ginawa nilang pagnanakaw. Patuloy ang backtracking ng pulisya para matunton ang mga tumangay sa motorsiklo. Posible silang maharap sa reklamong theft at paglabag sa New Anti-Kidnapping Act of 2016. EJ Gomez, Nakatutok, 24 Oras. Pahabol na chikan tayo para updated sa showbiz happening. As an island girl, in-theme rin ang exclusive fan meet ni Shuvi Atrata. Filled with love ang inihandang selebrasyon ng fans para sa kanyang birth month. It's a back-to-back win for women dahil parehong nagwagi bilang Best Actress ni Katrina Halili at Angel Guardian sa 2026 World Class Excellence Japan Awards. Para yan sa pagganap ni Katrina sa Mommy Dearest at ni Angel sa Encantadia Chronicles Sangre. In her mommy era na talaga si Rere Madrid, chillin' along the beach si Rere while flexing her baby bump. Pero bago tayo magtapos, teka muna, batiin muna natin si Iya ng Happy New Year. Ay, Happy New Year! Merry Christmas, Isang tita! maligayang karawan, Iya! Happy birthday to me, Oba tita! Happy 40 to me! Happy birthday nga! Happy birthday! Sorry, nagkamali. Nadulas yung dila ko eh. Thank you, 24 Oras. I love you guys. Thank you. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangit. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.